Magandang araw mga kababayan. Welcome to Linux TV. Pag-uusapan natin itong walang kamatayang flood control, ano? Merong statement si Secretary Bunoan na sinasabi niya, the detailed engineering design and initial funding of Cannon Road projects was done during the past administration. So, halimbawa, totoo nga na pinondohan ito at dinesign noong time ni PRRD. Pero ang nag-implement nito, PBBM's time na eh. 'Di ba? So, ang responsibility nito is doon sa implementing organization or implementing government. 'Di ba? Kasi ang yung monitoring saka yung mga inspection, yung purchasing, procurement, panahon na ni PBBM eh. Hindi natin alam kung tama ba yung naging implementation nila, di ba? Pakinggan natin guys yung statement ni Attorney Sal. 64 million project budget niya sa Quezon. Yan ay kasama sa approved national budget noong 2022. Ibig sabihin, yan ay sa administrasyon ni Marcos Jr. You know? At gusto nga iugnay yan sa previous administration, Duterte, kasi yung Republic of Public Works Secretary, binabanggit niya sa isang interview, siguro daw, sa kay Duterte yung project na yan. Pero tinitingnan ko 2022 yung project na yan na aprubahan. Ibig sabihin, naging presidente siya at siya ay naupo bilang presidente noong June 30 bilang presidente. So ibig sabihin, yung budget na yan for 2023 ay inaprubahan sa 2022 sa panahon niya. Kaya sino pang sisisi natin? Panahon mo yan, Presidente Marcos Jr. You cannot be blaming other people. You have to blame your own self because hindi ka naging masinop sa pagtingin kaya sa mga departamento mo. Yan ang naman sinasabi natin. Na matino ka nga. Pero kung yung mga in-appoint mong mga cabinet members ay puro palpak, ay talagang tatamaan ka. At dahil ikaw nag-appoint yan, command responsibility will have to be shouldered by you. Hindi pa pwede yung mga pa-inspection, sasabihin mo, may problema na ito. Ikaw ang presidente ng bansa. Dapat alam mo yan. Hindi dapat yan nakakalusot sa'yo. Binanatan si PBBM dito. Tama naman yun eh. Kasi ano na yun eh, during PBBM's time na, di ba, nung in-implement. So, dapat yung mga tauhan niya ang nag-monitor na. No? Kasi parang sinisisi pa kay PRRD eh. So, yung responsibility nun, dapat nandun na sa implementing government. Yung nga, yung sinasabi natin na halimbawa, dinesign nung time ni PRRD, ano? Tsaka yung funding. So, wala namang problema dun eh. Kahit ba dinesign. Tsaka yung pinondohan. Ang tanong kasi is, paano nyo in-implement yung project? Di ba? Nasunod ba yung specification? Baka na-downgrade. Kasi yung budget, tinatkong or alam nyo na, kinuha yung iba, di ba? Let's say 60% na lang yung napunta ron sa project. So may tendency talaga na ma-downgrade yung specification. Hindi na masusunod yung tamang specs ng mga materyales, di ba? Tingnan naman natin to guys, itong kay Sen Lacson, no? Ayan, no? May sinabi siya rito eh.
DPWH naging pugad para sa mga sindikatong kriminal. Maraming kalokohan talaga. Parang sindikatong malaki. Pwede ko nang sabihin DPWH in a big criminal syndicate or is a big criminal syndicate. Hindi ko nila lahat pero ang sindikato sa loob talagang talamak. Bakit napapabayaan? Itong mga tirada ni Ping, parang ano lang din eh, parang optics din eh, no? Kasi sinasabi niya na meron siyang alam dun sa mga yung naging corruption dito sa flood control. Pero parang wala naman siyang mapangalanan masyado. 'Di ba? So dapat ilabas niya kung talagang may nalalaman siya sa mga ebidensya, no? Pakinggan natin yung ano guys, yung banat ni Attorney Topacio. Na yan, ang wag muna nating patawarin kapagkat malaki ang kasalanan din ay yung mga gumawa ng flood control scam. Ang nakakatakot dyan, ang dami ng diversionary tactic at baka malimutan. Opo. Wag po nating kalilimutan yang investigasyon na yan. At sana nga po, lumabas na ang katotohanan. Unang-una, ito nga po ang nangyayari. Bakit ba? Ano bang meron itong mga kaanib sa mababang kapulungan na walang gustong pumangalan sa kanila? Di ba? Oh. Nag-privilege speech na si Senator Panfilo Lacson. May iba siyang sinabi pero mga maliliit eh. Bago sinabi pa niya, may 67 na siyang bilang ng mga kongresista na sangkot dito sa flood control. Wow. Ha? Dami nun. Ayaw naman yung bigay ang pangalan. Paano yun, sir? Pag ganun? Si Isko Moreno, ganun din. Sa Maynila daw, may 14 billion. Wow. Na flood control. Pero ang itong Maynila ang isa sa pinakalubog Oo nga. sa baha kapag bumabagyo. Tama. And anyway, prescinding from that, Opo. hindi ko naman malaman kung ba't ang pinag-iinitan ng ilang media ay yung contractor. Alam niyo, tama yung sinabi ni Attorney Hinlo at saka ni Greco Bellica. Ang mga contractor ay biktima rin. Sila ay biktima rin ng pangingikil ng mga opisyal. Kasi Yes. sabi ko nga, ang contractor, as much as possible, of course, yung mga kaibigan natin, mga contractor, matitinong mga contractor yan eh. Yeah. Na, as much as possible, ang gusto niyan ay maayos na trabaho. Yan ang training. Correct. Quality, di ba? Kanya lang, to survive somehow, para makakuha ka ng kontrata, mahirap naman kung wala kang kontrata, di ba? O, kontratista ka nga eh. Para kang masahista. Di ba? Pag wala kang Kliyente. minamasahe, paano paktay negosyo yan, ha? Paktay na. Oo. Yan ang nangyayari. Napipilitan silang makipaglaro dito sa mga DPWH personnel, mga opisyal at mga miyembro ng House na siyang kumokontrol ng mga project. Ayun. Tuling ko muna guys. Kung napanood nyo yung nakaraang content ko, sinabi ko na itong mga contractors hindi gagawa to ng anomalya kung walang basbas or hindi siya kinonsinti ng client or proponent. Tama yun eh na yung mga sablay or kapalpakan, hindi yun manggagaling sa contractor eh, di ba? Hindi yan gagawa ng, o hindi sila mag-i-initiate ng anomaly kung walang consent sa client. Siyempre, gusto nilang mapaganda yung project
gusto nila high quality. Pero kung magkakaroon ng parang yung initiation or yung conspiracy galing sa client, walang magagawa ang contractor kundi sumunod, di ba? Kasi pwedeng kung hindi sila susunod, hindi nila makukuha yung project. So kung ako ang contractor, halimbawa, gusto kong makakuha ng project, siyempre susunod ako dun sa gusto ng kliyente. Di ba? Doon na papasok yung mga hatian na itong porsyento para dito sa proponent, ito naman yung porsyento para dito sa isang departamento, di ba? So, walang choice yung contractor kundi sumunod doon sa gusto ng proponent. So, yung anomalya dito, sigurado nag-umpisa sa kliyente, sa gobyerno. Pwedeng sa DPWH, tapos dito sa mga taga-HOR, pwede rin doon. So, in other words, nanggaling ito sa proponent, sa kliyente, itong mga anomaly na to. Kasi unang-una, bakit nakalusot, di ba? Tuloy natin guys itong kay Attorney Topacio. Manong Ping, Opo. napakarami daw irregularidad sa District Engineering Office. Alam na natin yun eh. Oo. Hindi lang mga district engineers. Lahat. Ang dami niyan, meron pa yung may tawag dyan eh. Yung mga assistant district engineer, Yes. Opo. meron pa yung mga officer yung i-inspeksyon Yes. kung kumpleto o hindi, etc. Lahat yun may pirma Oo. bago ma-certify na kumpleto. So lahat yun. Ayun guys, may mga representatives yung government Let's say DPWH. May mga engineers sila and inspectors. So, paano nakalusot? Di ba? Sila yung pipirma ng inspection and acceptance. So, kung nakalusot yan, responsibility ng gobyerno, yung naka-assign doon sa particular project. Daan doon. Pati yung ghost, pumipirma ba yun? Ay, oo naman. Hindi mo ba napanood yung Ghost ni Demi Moore? Napanood ko nga po eh. Ayan. Di ba yung Hindi Ghost? siya nakikita Oo. Ghost talaga. Oo. Ghost month nga di ba? Opo, Nag-guess lang natin kay Master Hans. Master Hans. Oo. May mga hiraman pa daw ng mga lisensya, etc. Yun. Pero ang pinagtataka ko, di ba? Nagbayag talaga ang Pangulo, wala pa rin nasususpinding district engineer. Kundi yung mag-attempt manuhol, kailangan bang manuhol muna bago Wow. masuspinde? Oo nga, itong flood control scam na to, lantaran na yung ebidensya Nandyan na yung mga palpak na proyekto. So, ang pinagtataka ko rin is bakit wala pang nakakasuhan, di ba? Alam nyo, res ipsa loquitur yan yung sinasabi nga natin. Opo. Uulitin naman natin para tayong silang plaka. Yung mga millennials, hindi na nila alam yung expression na silang plaka. No? Oo, hindi na. Yung paulit-ulit kasi streaming na sila Opo. Spotify High-tech na sila, high-tech. Oo, wala nang skip doon Yung Wala na. tumatalon-talon. Kasi yan po, kung nag-inspection ka, may ghost project, Opo. tanong mo kung sino district engineer, suspend mo on the spot. Tama. Ayun. Para matuto. Tama guys. Halimbawa, may nakita silang ghost project sa isang lugar. Sino ba yung district engineer doon? Suspended agad. Di ba? Or tanggal na. Kasuhan. Kasi paano nakalusot? Negligence yun Di ba? Negligence yun sa part ng government. At isuspend mo yung iyong secretary. Ayun. Kasi, di ba, sinasabi niya, wala siyang alam. Opo. Kung hindi mo man alam, hindi ka in control of your department. Oo, tama.
Tama guys, dapat tanggalin niya na si Bonoan kasi sinasabi na walang alam or hindi siya aware doon sa nangyayari. E di kung hindi mo alam kung ano nangyayari sa departamento mo, eh hindi ka dapat manatili diyan sa pwesto, 'di ba? Ibig sabihin, incompetent siya, 'di ba? At imposible ako, hindi naniniwala ha. Oo. Pasensya na sa mga kaibigan at mga supporters si Secretary Bunoan. Hindi ako naniniwalang hindi niya alam yan kasi hindi naman siya bago dyan Correct. sa DPWH. Matagal na siya naging assistant secretary ng DPWH. Nung araw, Diba? Panahon diba? pa ni GMA, nasa DPWH na si Bonoan. Naging acting nga siya noong 2007 na secretary acting. Ibig sabihin lang, high-tech na siya ngayon. High-tech na. Oo. Alam niya yan. Nag-umpisa siya from the ranks Opo, di yan, ba? yan. So yan ang problema niyan. Alam niyo kung talagang seryoso si Pangulong Marcos. Kung gusto niyang ma-redeem yan. Dalawang bagay. Unang-una, kunin niya na yung offer control. Yung flood problem. Yung offer ni RSA, guys, yung si Ramon S. Ang, yung CEO ng San Miguel, kasi 'di ba nag-offer siya na isosolve niya yung baha dito sa NCR or sa buong Pilipinas. Ng Metro Manila, walang gastos. Libre. Ayan O, o, ba't ayaw libre. niyang patulan? Correct. Alam mo kung bakit ayaw din ipapatol sa kanya nung iba? Siyempre, di wala na silang Trabaho. dilihensya. Wala na silang kurakot kasi kung isosolve yung flood problem ng Metro Manila na walang gastos sa gobyerno, wala na silang flood control project. Wala na. Tama guys, kasi kung ibibigay nila kay Mr. Ramon Ang yung proyekto, mawawalan nga naman ng dilensya, no? Or mawawalan na ng project ang government. So, pag walang project, walang kickback. Tapos Bakit na. ayaw niya? Dati naman, tao ni RSA si Bonoan. Tao niya yan. Naman pala eh. Nagtrabaho sa San Miguel yung si Bonoan Yan ang background yan. That's number one. Bakit ayaw niyang kunin yung offer? Nag-offer yung tao, seryoso. Nagpa-interview pa. Ba't ayaw niya ng mga congressmen? Ba't ayaw ng mga pumapayo kay Pangulong Marcos? Kasi wala na silang pagkikitahan. Number two, ilagay mo dyan sa DPWH si June Palafox. Yun. Ayos yan. Napakagaling yan si Tama, June tama. Palafox. Yan ang nagplano ng Dubai. By experience talaga. Libo na ang nagagawa niyang project sa ibang bansa. Tama Kita po. niyo, Pilipino. One of the top architects sa buong mundo. Tama Ayaw po. niyong pakinabangan, ibang bansa ang nakikinabang. Pilipinas. Tama. Kung napanood nyo rin yung previous content ko guys, pinicture ko doon or kinontent ko si Architect Palafox di ba? Yung mga plans or concept niya tungkol sa flood control, yung yung Laguna Bay dredging, tsaka yung spillway. Ngayon, itong si Architect Palafox, recently, mga 2 days ago ata, binalita na marami raw silang bid sa government pero hindi sila nananalo. Kasi yun nga, pagka daw walang lagay or walang hatian, hindi ka mananalo. Yun, si Architect Palafox mismo ang nagsabi na ganun ang labanan sa government projects. Kailangan merong para makuha mo yung project. Yun yung sinasabi ni Attorney Topacio Una, kung talagang seryoso si PBBM, sundin niya yung proposal ni Ramon Ang na sila na lang ang sosolve ng problema sa baha. And then, kunin niya si Architect Palafox, no? Pwedeng consultant,
di ba? Or pwede niyang gawin sigurong secretary, no? Depende. Pero consultant siguro okay na kasi maganda yung mga proposal yung mga idea ni Architect Palafox, no? Hindi lang binibigyan ng attention ng ating gobyerno. Matagal na 'yon 1976 pa, panahon pa nung Marcos Sr. yung kanyang mga proposal diyan sa baha. Tapos nung panahon ni GMA, nung nagka-ondoy, ando na naman yung nila, proposal na dapat i-implement na. Pero hindi matuloy-tuloy So, kasi nga, yun nga, itong gobyerno natin is dapat may hati para makakuha ka ng project or para ma-implement yung project sa isang contractor, dapat may hatian no? Di ba? So, kung talagang seryoso si PBBM dito, dapat by this time meron ng marami ng pangalan no, na lumabas, and then marami ng suspended na government official. Tsaka si Secretary Bonoan dapat nirelieve niya na no. Ang narelieve si si General Torre. Baliktad Kumbaga parang pwede rin na gusto ng government na para may masabi ba na meron silang nirelieve, si General Torre yung sacrificial lamb. Grabe. Dapat ang i-relieve or tanggalin si Bonoan. Kasi incompetent di ba? Yung nga sinasabi ni Atty. Topacio na hindi raw alam yung mga nangyayari doon sa mga lower levels diyan sa DPWH. Ikaw ang secretary di ba? Tsaka dapat si PBBM, alam niya rin yan no? Alter ego siya ng mga secretary. Kung hindi nila alam yung nangyayari diyan sa gobyerno, diyan sa lower levels, mag-resign na sila. Di ba? Hindi pala nila kaya yung trabaho Di ba? Bumaba na sila, ibigay na nila sa iba yung may kakayanan. Kasi kung ganyan lang ang gagawin nila, manis Tapos sasabihin hindi nila alam, sasabihin na ano pa to, nung nakaraang administrasyon pa to, paano pang nailagay kayo dyan kung hindi nyo rin pala isa-solve? Maninisi lang kayo. Di umalis na lang kayo. Di ba? Ibigay nyo na lang sa iba. Total, ganun din Maninisi lang din kayo So, iwanan nyo na yung mga posisyon nyo. Bigay nyo na lang sa iba na yung at least kung pumalpak man, sila ang magsisisi yung papalit sa inyo, di ba? Kasi ganun din Pag pumalpak, naninisi kayo sa iba. O di ibigay nyo na sa iba, di ba? Doon lang guys, yun lang ang ating content ngayon Please, subscribe and like. Thank you guys. Ingat and God bless. This is Linux TV. Bye-bye.